Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, narito ang inyong lingkod upang maghatid ng isang salaysay na aantig sa inyong mga puso at susubok sa inyong pananaw sa buhay. Sinasabi nilang may mga hangganan ang bawat tao, isang guhit na naghihiwalay sa mayaman at mahirap, sa makapangyarihan at sa ordinaryo. Ngunit paano kung sa isang iglap ang guhit na yon ay binura ng isang alon ng katapangan at isang sigaw ng pag-asa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa kabanatang pinamagatang Ang Bagyo sa Puso. Ang amoy ng alat ng dagat na humahalo sa mamahaling pabango. Iyon ang unang napapansin ni Liwayway Jimenez tuwing umaga sa kanyang pagpasok sa Ang Silangan Yacht Club. Ang tunog ng mahihinang tawanan at lagitik ng mga kopita ng champagne ay kasama na rin sa kanyang araw-araw na buhay. Ngunit palagi siyang tila isang anino lamang na nagmamasid mula sa malayo. Habang itinutulak ang kanyang munting karito ng panlinis, ang bawat kislap ng sahig na marmol at kumikinang na salamin ay isang paalala ng mundong hindi kailanman magiging sa kanya. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang sahod na ipinapadala niya linggo-linggo sa Baryo Amihan. Ang perang iyon ang nagpapaaral sa kanyang mga nakababatang kapatid at tumutustos sa gamot ng kanyang may sakit na ina. Kaya't tinitiis niya ang mga tinging mapangmata ng ilang miyembro, ang mga utos na tila ba hindi siya tao. Para sa pamilya, lahat ay kakayanin niya. Wayway, bilisan mo dyan. Dadaan na mamaya si General Imperial, bulong ng kasamahan niyang si Nene. Bahagya lamang siyang tumango, pinunasan ng ilang tuyong dahon na naligaw sa pasilyo. Ang pangalang iyon ay sapat na para magdulot ng kaba sa lahat ng empleyado. Si General Ricardo Imperial, ang may-ari ng halos kalahati ng lupain sa probinsya, at ang lolo ng batang madalas niyang nakikitang malungkot na nakatanaw sa dagat, si Sinag. Hapon na nang magsimulang magbago ang himig ng panahon. Ang kaninang maaliwalas na kalangitan ay biglang binalot ng makakapal at maitim na ulap. Ang dating banayad na hangin ay naging marahas na hampas na nagdudulot ng malalakas na alon na humahampas sa pader ng pantalan. Nagsimulang magpanik ang mga miyembro ng club. Ang mga babaeng nakaeleganting bestida ay nagmamadaling pumasok sa loob. Iniinda ang pagkasira ng kanilang mga ayos. Ang mga lalaki naman ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga yate, sumisigaw ng mga utos sa mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang nakakuha ng pansin ni Liwayway. Si Sinag. Nakatayo ito sa dulo ng pantalan. Hawak-hawak ang isang maliit na bangkang papel. Tila walang kamalay-malay sa papalapit na panganib. May hinahabol ang kanyang mga mata sa laot. Biglang kumidlat ng malakas na sinundan ng dagundong ng kulog. Sa gulat ng lahat, isang dambuhalang alon ang umakyat at humampas sa pantalan. Narinig ang isang matinis na sigaw na wala si Sinag. Ang lahat ay natigilan. May mga sumigaw, may mga napahawak sa kanilang mga bibig. Ang ama ng bata, si Alon Del Mar, ay tumakbo palabas ng clubhouse. Ang muka ay puno ng hindi maipintang takot. Sinag! Sinag! Anak! Ngunit walang sino man ang gumalaw. Walang sino man ang nagtangkang tumalon sa nagngangalit na tubig. Ang mga mamahaling damit, ang takot sa panganib, ang pag-aalala sa sarili. Ito ang mga pader na pumigil sa kanila. Pero hindi kay Liwayway. Sa isang iglap, nawala ang kariton ng panlinis. Nawala ang Silangan Yacht Club, nawala ang guhit sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang tanging nakikita niya ay isang batang nasa bingit ng kamatayan. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad niya ang kanyang uniforme na iwan sa suot na kamiseta at pantalon
at tumakbo. Wayway! Huwag! Sigaw ni Nene. Pero hindi siya nakinig. Buong lakas siyang sumisid sa malamig at maalong tubig. Ang alat ay humapdi sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumigil sa paglangoy. Ginamit niya ang lahat ng lakas na ibinibigay ng kanyang mga braso at binti. Ito ang dagat na kinalakihan niya sa Baryo Amihan. At kahit kailan ay hindi niya ito kinatakutan. Ilang saglit pa, natanaw niya ang maliit na katawan ni Sinag, palubog litaw sa mga alon. Mas binilisan niya ang paglangoy. Nilalabanan ang bawat hampas ng tubig na tila ba gustong pumigil sa kanya. Nang maabot niya ang bata, ito ay wala ng malay. Mabilis niyang isinampa ang bata sa kanyang likod at buong hirap na lumangoy pabalik sa pantalan. Nang makaahon sila, sa tulong ng ilang tauhan, agad niyang inihiga si Sinag. Maputla ang mga labi nito. Wala itong hininga. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw niya habang sinisimulan ang cardiopulmonary resuscitation o CPR, isang bagay na natutunan niya sa isang libreng training sa kanilang baryo. 1, 2, 3, 4. Ang bawat diin sa dibdib ng bata ay isang panalangin. Ang bawat pag-ihip ng hangin sa bibig nito ay isang pagsusumamo. Sa paligid niya, ang mundo ay tila huminto. Ang mga miyembro ng club ay nakatingin lang, manghang-mangha sa tapang ng abang tagalinis. Nakarating si Alon, nanlalambot ang mga tuhod, ang mga matay luhaan. Diyos ko, ang anak ko. Hinga, bata. Hinga. Bulong ni Liwayway habang patuloy sa kanyang ginagawa. Nararamdaman ang pagod sa kanyang buong katawan. At pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, umubo si Sinag. Iniluwan nito ang tubig dagat na nainom. Huminga ito ng malalim at pagkatapos ay umiyak ng malakas. Isang hininga ng ginhawa ang kumawala mula sa lahat. Ngunit si Liwayway ay napaluhod na lamang sa pagod. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sa tensyon na ngayon pa lamang bumibitaw. Niyakap ni Alon ang kanyang anak habang ang mga medik ay dumarating. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na naalis kay Liwayway. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng babaeng basang-basa at pagod na pagod. Ang babaeng sumuong sa kamatayan para sa kanyang anak. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, pagkamangha, at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Sa gitna ng humihinang ambon at mga taong nagbubulungan, tanging isang tanong ang namutawi sa kanyang mga labi. Sino ka? Ang puting ilaw ng ospital ay nakakasilaw. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw. Isang malinis ngunit malungkot na halimuyak na kabaligtaran ng maalat na hangin ng dagat kanina. Nakaupo si Alon sa tabi ng kama. Ang mga mata ay nakatitig lamang sa payapang mukha ng kanyang anak na si Sinag. Bawat paghinga ng bata ay musika sa kanyang pandinig. Isang katiyakan na ligtas na ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, paulit-ulit na naglalaro ang isang imahe. Ang isang babaeng may tapang na sinuong ang nagngangalit na mga alon. Hindi niya namalayan kung gaano katagal siyang nakatulala. Ang tanging gumising sa kanya ay ang marahang pagmulat ng mga mata ni Sinag. Daddy, mahinang tawag nito. Agad na napahawak si Alon sa maliit na kamay ng anak. Anak, gising ka na. Nandito si Daddy. Ayos ka lang ba? Tumango ang bata. Medyo nalilito pa. Inilibot nito ang tingin sa puting kwarto. Nasaan? Nasaan si Ate Wayway? Natigilan si Alon. Sa lahat ng taong hahanapin nito, siya, ang kanyang lolo, ang mga yaya, ang pangalan ng babaeng tagalinis, ang unang namutawi sa mga labi nito, ang pangalang tila isang awit, Liwayway. Binmin, isang bagong umaga. Iyon ang ibinigay nito sa kanilang mag-ama. Nagpapahinga na siya, anak. Malumanay na sagot ni Alon. Pero dahil sa kanya,
Ligtas ka. Gusto ko po siyang makita, Daddy. Pakiusap ng bata. May namumuong luha sa mga mata. Gusto kong mag-thank you. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alon. Oo anak, hahanapin natin siya. Magpapasalamat tayo sa kanya. Matapos masigurong maayos na ang kalagayan ni Sinag sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor at ng personal na yaya nito, muling nagmaneho si Alon pabalik sa Ang Silangan Yacht Club. May isang bagay siyang kailangang gawin. Ang utang na loob na ito ay hindi mababayaran ng simpleng salita. Naabutan niya si Liwayway sa may staff quarters. Kausap ang kasamahan nitong si Nene. Nakabihis na ito ng tuyong damit. Isang simpleng t-shirt at pantalon na mas lalong nagpatingkad sa pagiging ordinaryo nito. Nataliwas sa pambihirang katapangan na ipinakita nito kanina. Nang makita siya, tila nagulat pa si Liwayway. Yumuko ito ng bahagya, isang kilos ng paggalang na biglang ikinainis ni Alon. Ang babaeng ito ay hindi dapat yumuyuko kaninuman. Miss Jimenez, simula niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko, ang buhay ko. Wala po iyon, Sir Alon. Ginawa ko lang po ang tama. Mahinang sagot nito. Ang mga mata ay nakaiwas. Inilabas ni Alon ang isang sobre mula sa kanyang coat. Sa loob nito ay isang tseke, isang halagang sapat na para hindi na nito kailanganing magtrabaho pa sa loob ng ilang taon. Para sa'yo, kulang pa ito. Alam ko, pero sana ay tanggapin mo. Ngunit imbes na kunin, umiling si Liwayway. Itinaas nito ang kanyang tingin at ngayon, nakita ni Alon ang dignidad sa mga mata nito. Salamat po, pero hindi ko po matatanggap. Ginawa ko po iyon dahil iyon ang tama, hindi para sa pera. Natulala si Alon. Sa mundong ginagalawan niya, lahat ay may presyo. Ang katapatan, ang serbisyo, maging ang katahimikan. Ngunit ang babaeng ito, sa kanyang simpleng paninindigan, ay ipinamukha sa kanya na may mga bagay na hindi nabibili ng ginto. Bago pa man siya makasagot, isang malamig at makapangyarihang boses ang narinig nila mula sa likuran. Ano ang nangyayari dito? Dumating si General Ricardo Imperial, ang kanyang ama. Nakatayo ito ng tuwid, ang mga mata ay matalim na parang agila. Nakatingin kay Liwayway na tila ba ito isang dumi sa mamahaling alpombra. Itay, bati ni Alon, pilit na pinapakalma ang sarili. Kinakausap ko lang si Miss Jimenez. Siya ang nagligtas kay Sinag. Tiningnan ng general si Liwayway mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng paghamak. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin kay Alon. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ang utang na loob ay binabayaran ng pera, hindi ng dangal, Alon. Huwag mong kalimutan kung sino tayo at kung sino lang sila. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Nakita ni Alon ang bahagyang panginginig ng balikat ni Liwayway. Isang galit na matagal nang natutulog sa kalooban ni Alon ang nagsimulang magising. Hindi lang empleyado ang turing ko sa kanya, Itay. Bayani siya, mariing sagot ni Alon. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ng general. Isang bayani na kailangang paalalahanan kung saan siya lulugar. Umuwi ka na. Ako na ang bahala rito. Alam ni Alon ang ibig sabihin ng ako na ang bahala rito. Ngunit sa mga sandaling iyon, ayaw niyang mag-isip. Ang gusto lang niya ay makabalik sa kanyang anak. Bago umalis, muli niyang tiningnan si Liwayway at sinabing, "Salamat ulit." Isang pangako na hindi pa sila tapos mag-usap. Nang gabing iyon sa mansyon, habang pinapatulog si Sinag, muling nagtanong ang bata. "Daddy, pupuntahan po natin si Ate Wayway, di ba?" Sabi niya, taga-Baryo Amihan daw po siya. Ang determinasyon sa boses ng kanyang anak ang nagbigay linaw sa dapat niyang gawin. Samantala, sa kanyang marangyang opisina,
Pinulot ni General Ricardo Imperial ang telepono. Sa kabilang linya ay ang manager ng Ang Silangan Yacht Club. Walang emosyon sa kanyang boses. Tanging yelo at bakal. Mayroon tayong empleyado dyan. Pangalan ay Liwayway Jimenez. Panimula niya, ang bawat salita ay may bigat. Opo, General. Siya po yung pinutol ng General ang anumang sasabihin ng kausap. Nagbigay siya ng isang simpleng utos, isang hatol na magbabago sa lahat. Tanggalin mo ang babaeng yan. Ngayon din. Ang salitang tanggal ay parang isang malakas na sampal na hindi niya nakita na darating. Narinig niya ito mula sa bibig ng club manager kinabukasan, ngunit ang anino ni General Imperial ang malinaw niyang nakikita sa likod nito. Walang malinaw na dahilan. Company policy daw. Restructuring. Mga salitang walang laman na ang tanging layunin ay itago ang tunay na mensahe. Hindi ka nabibilang dito? Habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit sa isang maliit na kahon, ramdam niya ang mga tingin ng kanyang mga katrabaho. Ang iba ay puno ng awa. Ang iba naman ay may halong takot. Takot na baka sila ang isunod. Tanging si Nene ang lumapit, niyakap siya ng mahigpit. Mag-iingat ka, Wayway. Huwag kang mag-alala. May darating ding mas maganda para sa'yo. Ngunit paano darating ang mas maganda kung ang kasalukuyan ay biglang nagdilim? Ang sahod na inaasahan niya sana sa katapusan ng linggo ay hindi na darating. Ang mga pangarap na unti-unti niyang binubuo para sa kanyang pamilya ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Sa biyahe pa uwi sakay ng luma at siksikang bus, ang tanawin ng mga naglalakihang gusali ay dahan-dahang napalitan ng malalawak na bukirin. Ang bawat kilometrong nilalakbay palayo sa syudad ay 1 kilometrong naglalapit sa kanya sa katotohanang nabigo siya. Dala-dala niya ang kahihiyan kasama ng kanyang maliit na kahon. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang nanay at tatay na ang trabahong ipinagmamalaki nila ay nawala sa isang iglap? Pagbaba niya sa Baryo Amihan, ang pamilyar na amoy ng sariwang hangin at natuyong dayami ang sumalubong sa kanya. Ang tahol ng mga aso at tawanan ng mga batang naglalaro sa kalsada ay tila nangungutya sa bigat na kanyang nararamdaman. Pagpasok niya sa kanilang simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero, naabutan niya ang kanyang ina na naghahain ng hapunan. Liwayway, anak, ang aga mo yata. Masayang bati nito, ngunit agad ding napalitan ng pag-aalala nang makita ang kahon sa kanyang mga kamay at ang lungkot sa kanyang mga mata. Anong nangyari? At doon, hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagligtas kay Sinag, ang pagtatangka ni Sir Alon na magbigay ng pera, ang malamig na tingin ng general, at ang biglaang pagkatanggal sa kanya. Niyakap siya ng kanyang ina, hinahaplos ang kanyang likod. Hindi mo kasalanan yon, anak, sabi nito. Ang paggawa ng tama ay hindi kailanman pagkakamali. Ngunit sa mga sumunod na araw, ang salitang tama ay tila walang bigat kumpara sa kumakalam nilang sikmura. Nagsimula siyang maghanap muli ng trabaho sa mga kalapitbayan, ngunit tila ba may isang itim na ulap na sumusunod sa kanya. Walang tumatanggap. Samantala, sa mansyon ng mga Delmar, hindi matahimik si Alon. Paulit-ulit na tinatanong ni Sinag kung kailan nila bibisitahin si Ate Wayway. At sa tuwing maririnig niya ang pangalan nito, isang matinding pagkakasala ang gumuguhit sa kanyang puso. Nang malaman niyang tinanggal sa trabaho si Liwayway, kinumpronta niya ang kanyang ama. Ngunit gaya ng dati, ang general ay isang pader na bato. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ang pamilyang ito mula sa mga oportunista. Mariing sabi nito, isang oportunista ba ang tingin niyo sa taong nagligtas sa buhay ng apo niyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Aelon, hindi na niya hinintay ang sagot. Alam niyang wala siyang mapapala. Kaya't gumawa siya ng sariling desisyon.
Kinuha niya ang address ni Liwayway mula sa records ng club at kinabukasan, lingid sa kaalaman ng kanyang ama, pinaharurot niya ang kanyang mamahaling sasakyan patungo sa isang lugar na ngayon lang niya maririnig, ang Baryo Amihan. Ang pagdating ng kanyang itim at kumikinang na kotse sa makipot na daan ng baryo ay tila isang eksena mula sa pelikula. Napahinto ang mga naglalakad, napadungaw ang mga nasa loob ng bahay, para itong isang alien spaceship na lumapag sa gitna ng isang payapang bukirin. Ipinark ni Alon ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay na tumutugma sa address na hawak niya. Nakita niya si Liwayway sa may bakuran, nagdidilig ng mga halaman. Ang dating uniforme ay napalitan ng isang luma ngunit malinis na duster. Nang mag-angat ito ng tingin at makita siya, ang gulat sa mukha nito ay hindi maipinta. Napatigil din ang mga kapitbahay sa kanilang ginagawa, nagbubulungan, nagtatanong kung sino ang mayamang estranghero na dumayo sa kanilang lugar. Dahan-dahang bumaba ng sasakyan si Alon, ramdam ang mga matang nakatutok sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon, ngunit hindi yun ang mahalaga. Lumakad siya palapit kay Liwayway, na ngayon ay nakatayo lang na parang estatwa, hawak pa rin ang tabo. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang ilang hakbang. Ito ang distansya sa pagitan ng Ang Silangan Yacht Club at ng Baryo Amihan sa pagitan ng ginto at putik. Nang nasa harapan na niya ito, nakita niya ang hiya at kaunting galit sa mga mata nito. Inunahan na niya ito bago pa man ito makapagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, panimula niya. Ang mga salita ay tapat at direkta. Narito ako para itama ang lahat. Ang mga salitang binitawan ni Alon ay nanatiling nakalutang sa hangin. Tila sinusubok na basagin ang pader sa pagitan nila ni Liwayway. Ngunit ang pader na yon ay hindi basta-basta guguho. Nakita niya sa mga mata ng dalaga ang pag-aalinlangan at ang nasaktang orgulyo. Dangal. Itama? Halos pabulong na sagot ni Liwayway. May bahid ng pait sa boses. Paano niyo itatama, Sir Alon? Ibabalik niyo ba ang trabaho ko? Ang pangalan ko na ngayon ay pinag-uusapan na sa buong club. Bawat tanong ay isang sundang na tumusok sa konsensya ni Alon. Inaalok kita ng bagong trabaho. Mabilis niyang sabi. Kahit anong posisyon na gusto mo sa isa sa mga kumpanya ko, mas mataas na sahod, mas magandang benepisyo. Ito ang paraan na alam niya. Ito ang wikang naiintindihan sa kanyang mundo. Ang pera at kapangyarihan ang solusyon sa lahat ng problema. Ngunit muli, ipinakita sa kanya ni Liwayway na iba ang mundo nito. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway. Salamat po, pero hindi po ako naghahanap ng limos. Ang gusto ko lang po ay katarungan. Pero alam ko pong sa mundong ito, ang katarungan ay para lang sa mayayaman. Tinalikuran siya nito at naglakad papasok ng bahay, isang malinaw na pagtatapos sa kanilang usapan. Ngunit hindi sumuko si Alon. Kung ayaw nitong tanggapin ang tulong niya ng direkta, hahanap siya ng ibang paraan. Kinabukasan, bumalik siya. Hindi na sakay ng kanyang mamahaling kotse, kundi isang simpleng pick-up truck. Dala-dala niya hindi ang pera, kundi ang mga sako ng bigas, mga kahon ng dilata, at mga gamit sa eskwela para sa mga kapatid ni Liwayway. Ibinigay niya ito sa mga magulang ng dalaga. Sinabing ito ay munti lamang na pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, naging pamilyar na tanawin na si Alon sa Baryo Amihan. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling suit at nagsuot ng simpleng polo shirt at maong. Tinulungan niya ang ama ni Liwayway sa pag-aayos ng nabubulok na bakod. Nakipaglaro siya ng tubang preso sa mga bata sa ilalim ng init ng araw, kasama na ang mga kapatid ni Liwayway. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, narinig niyang muli ang sarili niyang tumawa. Isang tunay
at malayang tawa. Malayo sa mga pilit na ngiti na ibinibigay niya sa mga business meeting. Pinagmamasdan lamang siya ni Liwayway mula sa malayo noong una. Puno pa rin ng pagdududa. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nakikita ang tunay na Alon Del Mar, hindi ang milyonaryong amo, kundi ang isang amang nangungulila, isang lalaking may mabigat na pinagdadaanan. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno ng mangga, naglakas loob siyang tanungin ito. Bakit niyo po ito ginagawa? Tumingin sa kanya si Alon. Ang mga mata ay seryoso. Dahil dito sa baryo niyo, nararamdaman kong humihinga ako ulit. Simula nang mawala ang asawa ko, parang palagi akong nasa ilalim ng tubig. Pero nang iligtas mo si Sinag, parang iniligtas mo rin ako. Iyon ang unang pagkakataon na may nagbukas sa kanya ng ganitong kahinaan. Ikinuwento ni Alon ang tungkol kay Isla, ang kanyang yumaong asawa, ang kalungkutan na iniwan nito, at ang bigat ng pagpapalaki kay Sinag ng mag-isa sa ilalim ng mapanuring mata ng kanyang ama. Sa kwento ni Alon, nahanap ni Liwayway ang isang kaparehong kaluluwa, isang taong nakakaintindi sa kung ano ang pakiramdam ng pagkawala. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nagsimulang mamuo ang isang bagay na higit pa sa utang na loob. Isang pag-unawa, isang koneksyon, isang kilig na matagal nang hindi naramdaman ni Liwayway. Ngunit ang bawat bulong ng kanilang namumuong pagtitinginan ay may katumbas na sigaw ng panganib mula sa malayo. Ang mga ginagawa ni Alon ay nakarating sa kaalaman ni General Ricardo. Para sa General, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Ang kanyang anak ay hindi lamang tumutulong, ito ay nagpapakababa at sinisira ang pangalan ng pamilyang imperial. Isang araw, habang nag-aararo sa bukid, ang ama ni Liwayway, dumating ang isang kinatawan mula sa bangko. May dala itong sulat. Ang maliit na utang na ginamit nila para sa pagpapa-ospital ng ina ni Liwayway na dapat sana ay babayaran pa sa loob ng 1 taon, ay biglang kailangan ng bayaran ng buo sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, kukunin ng bangko ang kanilang lupa, ang kaisa-isang yaman ng pamilya. Gumuho ang mundo ng pamilya Jimenez. Alam nila kung sino ang nasa likod nito. Hindi ito ang bangko. Ito ang kapangyarihan ng general. Gabi iyon. Sa gitna ng kanilang hapagkainan na puno ng tensyon, nagkaroon sila ng pagtatalo. Hindi ko maintindihan, sabi ni Alon, na naroon nang mangyari ang lahat. Hindi ito tama. Kakausapin ko ang bangko. Babayaran ko ang utang nyo. Huwag! Mariing sabi ni Liwayway, ang mga mata ay nangingilid ang luha. Hindi mo ba nakikita? Habang lalo kang tumutulong, lalo lang kaming ginigipit ng ama mo. Ayaw kanyang mapalapit sa isang tulad ko. Pero hindi ako pwedeng tumayo lang dito at walang gawin. Giit ni Alon, ang boses ay puno ng pagkabigo. May magagawa ka. Humikbing sagot ni Liwayway. Layuan mo kami. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama sa puso ni Elon. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang kanyang mga magulang na ang nagsalita. Ang ama ni Liwayway, isang lalaking karaniwang tahimik at puno ng dignidad, ay tumingin sa kanya na may pakiusap sa mga mata. Iho, sabi nito, ang boses ay basag. Mabuti kang tao, Alon. Nakita namin yan. Pero hindi namin kaya ang giyera ng mga mayayaman. Ang pamilya lang namin ang mayroon kami. Pakiusap para sa kaligtasan ng anak ko at ng buong pamilya namin. Layuan mo na siya. Bawat salita ng matanda ay isang mabigat na kadena na pumulupot sa puso ni Alon. Nakita niya ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Liwayway at ng ina nito. Sila ay tama. Ang presensya niya ay hindi tulong. Ito ay lason, isang banta. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kawalan ng kapangyarihan. Ang bigat
Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ni Liwayway ang kanyang nararamdaman. Isang bigat na tila nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa bawat paghinga. Isang araw na ang nakalipas mula nang paalisin niya si Elon. Isang araw na tila isang taon sa haba. Ang huling sulyap sa mga mata nitong puno ng sakit at pagkalito ay isang imaheng paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang multo na hindi siya tinatantanan. Ginawa niya ang tama para sa kanyang pamilya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang nagwawalis sa kanilang bakuran. Tama ang isuko, ang sariling kaligayahan para sa kanilang kapakanan. Tama ang iwasan ng gulo. Ngunit kung tama ang ginawa niya, bakit pakiramdam niya ay napakaliwanag na mali? Bakit ang puso niya ay sumisigaw sa pagsisisi? Nang gabing iyon, habang ang lahat sa bahay ay mahimbing nang natutulog, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Tinitigan niya ang numero ni Alon na nakasave doon. Isang pindot lang, maririnig niyang muli ang boses nito. Ngunit para saan pa? Anong sasabihin niya? Na nagsisisi siya? Na namimiss niya ito? Iyon ay magpapagulo lamang sa lahat. Sa halip tinawagan niya ito sa kanyang isipan. Isang tahimik at desperadong pag-uusap. Patawad, Alon. Sana maintindihan mo. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at sinubukang isulat ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Ang tanging nagawa niya ay iguhit ang mukha ni Elon. At sa tabi nito, ang mukha ng munting sisinag. Isang pamilyang hindi kailanman magiging sa kanya. Samantala, sa mansyon ng mga Del Mar, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa baryo amihan. Pagka-uwi ni Alon, sinalubong siya hindi ng yakap, kundi ng malamig na presensya ng kanyang ama. Sa loob ng opisina nito, naganap ang isang pagsabog na matagal nang kinikimkim ni Alon. "Masaya na ba kayo, Itay?" Sigaw ni Elon. Ang boses ay basag sa galit at pighati. "Nagawa niyo na ang gusto niyo. Sinira niyo ang isang inosenteng pamilya dahil lang sa inyong pride." "Pinoprotektahan ko lang kayo." Matigas na sagot ng general, ibinagsak ang kamao sa mamahaling lamesa. Mula sa mga ahas, na tulad ng babaeng iyon. "Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya." "Hindi," umiling si Alon. "Siya ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na halaga. Isang bagay na hindi kailanman mabibili ng pera niyo. Pinili niyo ang kapangyarihan kaysa sa kaligayahan ng sarili niyong pamilya." Ang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang baso ang nabasag. Ang mga salita ay naging mga sandatang nagbigay ng mga sugat na hindi nakikita. Sa labas ng pinto ng opisina, isang maliit na anino ang nakatayo, nanginginig. Sisinag. Narinig niya ang lahat. Hindi niya naiintindihan ang mga salitang pride o oportunista. Ngunit naiintindihan niya ang sakit sa boses ng kanyang ama. Naiintindihan niyang ang kanyang lolo, ang dahilan kung bakit malungkot si Daddy. At naiintindihan niyang pinapalayo nito ang nag-iisang taong nagbalik ng ngiti sa kanilang mga labi, si Ate Wayway. Dahan-dahan, tumalikod si Sinag. Pumasok siya sa kanyang kwarto, hindi para umiyak, kundi para magplano. Kung ayaw ng mga matatanda na ayusin ang problema, siya ang gagawa ng paraan. Kinuha niya ang kanyang maliit na backpack at inilagay sa loob ang kanyang paboritong laruang kotse, isang bote ng juice at ang natirang cookies mula sa merienda. Ang pinakamahalaga sa lahat, kinuha niya ang kanyang lapis at isang papel. Iguhit niya ang 3 tao, isang mataas na lalaki, isang babaeng may mahabang buhok at isang batang nasa gitna. Magkakahawak sila ng kamay. Sa ilalim, isinulat niya ang kanilang mga pangalan sa sulat na pagkabata-bata. Daddy, Ate Wayway, Sinag. Nang tumahimik na ang buong bahay, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto
ng kanyang kwarto. Gamit ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa malalaking bintana, tahimik siyang naglakad palabas, dumaan sa kusina, at lumabas sa pinto sa likod na laging nakakalimutang ilak ng hardinero. Makalipas ang 1 oras, nang kumalma na si Alon, napagpasyahan niyang silipin ang kanyang anak. Iyon ang kanyang laging ginagawa pagkatapos ng isang mabigat na araw. Ang pagmasdan ang payapang pagtulog ni Sinag ang kanyang tanging kanlungan. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang kanlungan ay nawala. Ang kama ay walang laman. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Sinag, tawag niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Tiningnan niya sa banyo. Sa ilalim ng kama, wala. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang kalamnan. Sinag! Sigaw niya, ang boses ay puno na ng purong panik. Bumalik siya sa kama, umaasang nagkamali lang siya ng tingin. Ngunit wala talaga ang bata. Ang tanging nandoon, sa ibabaw ng unan, ay isang piraso ng papel. Kinuha niya ito. Ang drawing. Siya, si Liwayway, si Sinag, magkakahawak ng kamay. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Hindi ito kidnapping. Ito ay isang pagtakas, isang paghahanap. At alam niya kung sino ang hinahanap ng kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono. Wala siyang ibang maisip na tawagan. Isang tao lang ang makakaintindi. Isang tao lang ang pinagkakatiwalaan ng kanyang anak. Dinial niya ang numero. Ang bawat ring ay isang pagtibok ng kanyang desperadong puso. Nang sa wakas, ay may sumagot sa kabilang linya. Isang mahinang hello. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang kanyang boses ay basag, puno ng takot, na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Wayway! Nawawala si Sinag. Ang bawat segundo matapos marinig ang basag na boses ni Liwayway sa kabilang linya ay tila isang paghampas ng martilyo sa puso ni Alon. Nawala ang pride, nawala ang pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay ang dalisay na takot ng isang ama. Saan ka? Pupuntahan kita, sabi niya. Ang boses ay nanginginig habang hinahanap ang susi ng kanyang sasakyan. Nandito ako sa amin. Mabilis na sagot ni Liwayway. Sir Alon, kumalma po kayo. Dalawa tayong maghahanap sa kanya. Ang simpleng salitang tayo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi na siya nag-iisa sa labang ito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pinaharurot niya ang sasakyan, nilamon ang daan, na tila ba ang bawat metro ay isang hakbang palapit sa kanyang nawawalang anak. Nagsimulang pumatak ang ulan nang dumating siya sa Baryo Amihan. Naabutan niya si Liwayway na naghihintay sa labas. May dalang payong, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mabilis itong sumakay. Ang kanilang dating awkward na katahimikan ay napalitan ng isang pinag-isang layunin. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Isang presensya na agad na nagpakalma sa nagwawalang sistema ni Alon. Hindi ko alam, aminado ni Alon. Hinahampas ang manibela sa frustrasyon. Nakaalerto na ang mga pulis pero, wayway, kasalanan ko to. Kung hindi ko lang hinayaan ng ama ko, huwag po muna nating isipin yan. Putol ni Liwayway. Ang kamay ay marahang dumapo sa braso ni Alon. Isang simpleng haplos na nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Ang mahalaga ay mahanap natin si Sinag. Isipin po natin, kung kayo si Sinag, saan kayo pupunta? Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na humahampas sa windshield ng sasakyan, pinilit ni Alon na paganahin ang kanyang isip. Naghahanap sila sa mga parke na malapit sa mansyon, sa mga paboritong lugar ni Sinag, ngunit wala. Ang bawat minutong lumilipas ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pag-asa. Huminto sila sa isang gasolinahan para mag-isip. Habang nakatingin sa kawalan,
Sa mga ilaw ng sasakyan na sumasayaw sa basang kalsada, hindi na napigilan ni Alon ang bigat sa kanyang dibdib. Alam mo ba, panimula niya, ang boses ay halos pabulong simula nang mamatay si Isla. Parang palagi akong nasa ilalim ng tubig. Bawat araw ay isang pagpipigil ng hininga. Akala ko iyon na ang buhay. Ang mabuhay para lang kay Sinag. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata nito ay nakikinig ng may buong atensyon. Pero dumating ka. Pagpapatuloy niya. Noong araw na yon sa pantalan, noong iniahon mo si Sinag mula sa tubig, parang iniahon mo rin ako. Binigyan mo kami ng hangin. Binigyan mo kami ng liwanag. Ikaw ang naging liwayway namin, Wayway. At hinayaan kong itaboy ka ng ama ko. Patawarin mo ako. Ang pag-amin na iyon ay hindi planado. Ito ay isang katotohanang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, dala ng desperasyon at takot. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon ni Liwayway. May luhang namuo sa mga mata nito. Ang mahalaga ay si Sinag. Mahinang sagot nito. At sa mga sandaling iyon, naunawaan ni Alon. Ang pagmamahal ng dalaga sa kanyang anak ay totoo at walang hinihinging kapalit. Biglang nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Baryo Amihan? Sabi nito. Sabi ni Sinag sa akin, gusto niyang makita kung saan ako nakatira. Paano kung sinusubukan niyang pumunta sa atin? Isang kislap ng pag-asa. Pero paano siya makakapunta doon? Bus! Mabilis na sagot ni Liwayway. Iyon ang sasakyan ng mga ordinaryong tao, Sir Alon. Iyon ang maaring naisip niya, ang terminal ng bus. Muli nilang pinatakbo ang sasakyan, mas mabilis kaysa kanina. Ang terminal ay magulo, maingay, at puno ng mga taong iba-iba ang kwento. Ngunit ang kanilang mga mata ay iisa lang ang hinahanap. Naghiwalay sila, bawat isa ay tumitingin sa bawat sulok, sa bawat upuan. At pagkatapos, nakita siya ni Alon. Sa isang sulok, malapit sa isang basurahan, nakaupo sa sahig ang isang maliit na bata. Nanginginig sa lamig, yakap-yakap ang kanyang backpack, ang mga mata ay nalilito at natatakot. Ang damit ay basa at marumi. Sinag! Bulong ni Alon. Ang boses ay nabasag. Tumingala ang bata. Nang makita niya ang kanyang ama, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng laking ginhawa. Daddy! Tumakbo si Alon at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Inangat niya ito, hinalikan ng paulit-ulit. Anak ko! Diyos ko, anak ko! Kasunod niyang dumating si Liwayway, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hinubad niya ang kanyang jacket at agad na ibinalot sa nanginginig na katawan ng bata. Ate Wayway! Masayang sabi ni Sinag at iniabot ang isang kamay para hawakan ang pisngi ng dalaga. Pinuntahan niyo ako ni Daddy. Sa mga mata ng bata, hindi sila dalawang magkaibang taong naghahanap sa kanya. Sila ay iisang unit, sila ay magkasama. Niyakap ni Alon si Sinag gamit ang isang braso at ang isa naman ay inakbay niya kay Liwayway, hinila ito palapit sa kanila. At sa gitna ng maingay na terminal, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nabuo ang isang pamilya. Isang yakap na nagsasabing ligtas na sila. Isang yakap na nagsasabing magkakasama sila. Sa biyahe pa uwi, nakatulog si Sinag sa gitna nilang dalawa. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Liwayway. Ang mga kamay ay hawak ni Alon. Habang minamasdan ang payapang mukha ng kanyang anak, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Alon. Isang desisyong matagal na niyang dapat ginawa. Hindi na siya muling magpapadala sa takot. Hindi na niya hahayaang sirain ng kanyang ama ang liwanag na ito. Pagdating nila sa mansyon, naghihintay sa malaking pinto si General Ricardo. Ang mukha ay isang maskara ng galit at pag-aalala. Dahan-dahang binuhat ni Alon ang natutulog na si Sinag mula sa sasakyan. Naglakad siya palapit sa kanyang ama, kasunod si Liwayway.
Hinarap niya ang general, ang mga mata ay hindi natitinag. Ang katawan ay isang pader na nagpoprotekta sa 2 taong nasa likod niya. Tapos na po, Itay. Mariin at malinaw na sabi ni Alon. Ang bawat salita ay may bigat at paninindigan. Hindi na ako susunod sa inyo. Ang mga sumunod na araw, matapos matagpuan si Sinag, ay tila isang panaginip para kay Liwayway. Isang panaginip na matagal na niyang inaasam, ngunit natatakot na lasapin. Sa takot na baka bigla siyang magising. Ang matapang na paninindigan ni Alon laban sa sarili nitong ama ay isang imaheng nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang baka posible pala. Baka posible ang isang mundo kung saan ang isang tulad niya ay may karapatang lumigaya sa tabi ng isang tulad ni Alon. Gabi-gabi, tumatawag si Alon. Mga simpleng kumustahan lang, tungkol sa kung ano ang ulam nila, kung nakainom na ba ng gamot ang kanyang ina, o mga kwento tungkol sa mga kalokohan ni Sinag sa maghapon. Sa mga sandaling iyon, nawawala ang mansyon at ang baryo. Mayroon lamang 2 taong nag-uusap, 2 pusong unti-unting naglalapit sa isa't isa. Aayusin ko ang lahat, Wayway. Pangako ni Alon isang gabi sa telepono. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Magiging maayos din ang lahat para sa atin. Ang salitang atin ay musika sa kanyang pandinig. Isang pangako ng hinaharap. Isang pangako ng isang bagong Liwayway. Kaya naman nang makatanggap siya ng tawag mula sa dating manager ng Ang Silangan Yacht Club, makalipas ang ilang araw, isang ngangang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Baka ito na ang simula. Baka ito na ang pag-aayos na sinasabi ni Alon. Good morning, Liwayway, sabi ng boses sa kabilang linya, tila alanganin. Pinapasabi lang ng accounting na pwede mo nang kunin ang huli mong sahod at ang mga gamit mo na naiwan dito para maklear ka na sa records namin. Isang bigat ang bahagyang gumaan sa kanyang dibdib. Pagsasara. Closure. Ito na marahil ang hudyat para tuluyan ng iwanan ang masamang alaala ng club at harapin ang bagong bukas. Sige po, sir. Pupunta po ako dyan mamayang hapon. Sagot niya. Pagdating niya sa pamilyar na tarangkahan ng club, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Ang dating pagkamangha sa karangyaan ay napalitan ng isang mapait na alaala. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay tila umiiwas ng tingin, nagbubulungan. Hindi niya ito pinansin. Ang tanging gusto niya ay makuha ang kanyang mga gamit at umalis na. Dumiretso siya sa opisina ng manager. Nandoon na ang isang kahon na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Isang lumang payong, isang pares ng tsinelas, at ilang libro. Iniabot sa kanya ng manager ang isang sobre na may lamang pera. Salamat po, sabi ni Liwayway, yumuko ng bahagya at akmang aalis na. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, bumukas ito. Pumasok ang 2 pulis na nakauniforme. At sa likod nila, si General Ricardo Imperial. Ang muka ay kasing tigas ng bato. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Ano? Anong pong problema? Nanginginig niyang tanong. Hindi siya sinagot ng general. Tumingin ito sa isa sa mga pulis. Gawin niyo na ang trabaho niyo. Humarap sa kanya ang pulis. Ang boses ay formal at walang emosyon. Miss Liwayway Jimenez, meron po kaming report na may nawawalang isang mamahaling alahas dito sa club. At ayon sa aming testigo, ikaw ang huling nakitang malapit sa kwarto kung saan ito nawala. Ano po? Imposible po yan. Halos pasigaw niyang sagot. 1 linggo na po akong hindi nagtatrabaho dito. Isang diamond necklace. Malamig na sabi ng general, ang boses ay parang yelo na tumutusok sa kanyang balat. Ang kwintas ng yumaong asawa ni Alon, isang pamana sa pamilya na hindi matutumbasan ng pera.
Ang pagbanggit sa pangalan ni Isla ay isang sampal. Pakiramdam ni Liwayway ay dinudungisan ng kanyang pagkatao sa pinakamalupit na paraan. Wala po akong ninanakaw. Giit niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kung ganoon, wala ka sigurong itinatago. Sabi ng pulis, pahintulutan mo kaming inspeksyonin ang iyong mga gamit. Walang siyang nagawa kundi tumango. Sa harap nilang lahat, ibinuhos ng pulis ang laman ng kahon sa lamesa. Payong, tsinelas, mga libro, wala. Pagkatapos, ang laman ng kanyang mumurahing shoulder bag, suklay, lipstick, pitaka na may kakarampot na barya. Wala. Nakahinga siya ng maluwag, katotohanan ng kanyang kakampi. Ngunit may isang bagay pa sa loob ng kahon, ang luma niyang uniforme, maayos na nakatupi. Kinuha ito ng pulis. Habang inilaladlad nito ang damit, isang bagay ang kumislap at nahulog mula sa bulsa nito. Gumawa ito ng isang maliit na tunog nang tumama sa sahig na gawa sa kahoy. Isang kwintas. Isang kwintas na kumikinang sa ilalim ng ilaw na may mga diamanteng tila mga bituin. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga bulong, ang mga tinging umiiwas, ang tawag, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ito ay isang bitag, isang perpektong bitag. Hindi sa akin yan. Bulong niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Ngunit walang naniwala. Ang tanging nakikita nila ay isang magnanakaw na nahuli sa akto. Kinuha ng isang pulis ang posas. Ang malamig na bakal ay dumampi sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng opisina. Pumasok si Alon. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Tila ipinatawag din. Nakita niya ang eksena, ang kwintas sa lamesa, ang mga pulis, ang posas sa kamay ni Liwayway. Naghawak ang kanilang mga mata. Ang pag-asa na kapwa nila binuo sa loob ng ilang araw ay gumuho sa isang iglap. Ang tanging nagawa ni Liwayway bago siya tuluyang hilahin palabas ay isigaw ang katotohanang alam niyang walang maniniwala. Alon, hindi ako magnanakaw. Ang amoy ng kulungan ay isang halo ng panlinis at kawalan ng pag-asa. Iyon ang unang napansin ni Alon nang payagan siyang dalawin si Liwayway. Nakita niya ito sa likod ng rehas na bakal, nakaupo sa isang makitid na bangko. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang babaeng sumuong sa nagngangalit na Alon ay tila nalulunod ngayon sa sarili niyang mga luha. Wayway, mahinang tawag niya. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay namumugto at puno ng sakit. Ang Liwayway na nakikita niya ngayon ay isang anino na lamang ng babaeng nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Sir Alon, humikbi ito. Wala po akong ginawa. Maniwala po kayo sa akin. Lumapit si Elon. Ang mga daliri ay humawak sa malamig na bakal na naghihiwalay sa kanila. Pinaniniwalaan kita, mariin niyang sabi. Naririnig mo ba ako, Wayway? Pinaniniwalaan kita at ilalabas kita rito. Ipinapangako ko. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang na dumaan. Umiling-iling ito. Paano ang ama niyo? Napakakapangyarihan niya. Tapos na ako, Sir Alon. Tapos na ang lahat. Ang makita ang pagguho ng kanyang pag-asa ay mas masakit pa kaysa sa anumang suntok na natanggap niya sa buong buhay niya. Umalis siya sa presinto na may nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Ito ay isang uri ng puot na kayang sumunog ng buong mundo. Dumiretso siya sa mansyon. Hindi niya pinansin ang mga katulong na bumabati sa kanya. Isang tao lang ang gusto niyang makita. Ibinagsak niya ang pinto ng opisina ng kanyang ama. Naabutan niya itong kalmadong nakaupo sa kanyang silyang gawa sa leather. Nagbubuhos ng mamahaling alak sa isang baso. Anong ginawa niyo? Tanong ni Elon.
Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Tumingin sa kanya ang general, walang bakas ng pagkagulat. Ang nararapat. Simpleng sagot nito, "Pinakita ko sa iyo ang tunay na kulay ng babaeng yon. Isang magnanakaw. Isang kasinungalingan." Sigaw ni Alon. Ang kamao ay bumagsak sa lamesa. Nagpatalsik sa alak mula sa baso. Alam nating pareho na plinano niyo ang lahat ng ito. Gaano kababa ang tingin niyo sa akin para isiping maniniwala ako sa palabas na ito? Hindi mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan mo. Sabi ng general, tumayo ito at hinarap siya. Ang mahalaga ay kung ano ang ebidensya. At ang ebidensya ay nasa panig ko, ng pamilyang ito. Pamilya? Tumawa si Alon ng mapakla. Walang pamilya dito. Ang mayroon lang ay ang iyong kaharian at ang iyong mga utos. Sinira niyo ang buhay ng isang inosenteng tao. Sinisira niyo ang pamilya natin. Ang mga salitang yon ay tila tumama sa isang pader. Ang mukha ng general ay nanatiling malamig. Ang pamilyang ito ang nagbigay sa iyo ng lahat, Alon. Ang pangalan mo, ang yaman mo. Huwag na huwag mong kakalimutan na kung wala ako, wala ka. Sa mga salitang yon, naintindihan ni Alon. Hindi na ito usapin ng tama o mali. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. At sa labang ito, natatalo siya. Kinabukasan, kinausap niya ang pinakamagaling na abogado na kaya niyang bayaran. Si Attorney Romero, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Ngunit imbes na pag-asa, mas lalo lang siyang binigyan nito ng masamang balita. "Mahirap ang kaso, Alon," sabi ng abogado habang binabasa ang mga dokumento. "Ang ebidensya ay matibay. Ang kwintas ay nakuha sa pag-iingat niya. Ang testigo ay ang iyong ama. Ang halaga ng kwintas ay sapat para maging non-bailable ang kaso. She could face years in prison." "Pero frame up lang ang lahat ng ito," giit ni Alon. "Iyon ang kailangan nating patunayan. At kung walang testigo o matibay na ebidensya, salita lang natin laban sa salita ng isang General Imperial." Malungkot na sagot ng abogado. "Kailangan natin ng himala. Isang himala. O isang bagay na mas konkreto. Ang CCTV, biglang sabi ni Alon. Ang security footage sa club. Iyon ang magpapatunay na may nagtanim ng kwintas sa gamit niya." Agad silang nagtungo sa security room ng club. Gamit ang impluwensya ni Alon, pinayagan silang tingnan ang mga recording. Puno ng pag-asa, hinanap nila ang footage mula sa araw na yon, sa oras na tinawagan si Liwayway. Ngunit nang subukan nilang i-play ang video file mula sa camera na nakatutok sa staff quarters, "File corrupted." Basa ng mensahe sa screen. Sinubukan nila ulit. Error. "Imposible," bulong ni Alon. Tiningnan nila ang ibang mga kamera. Lahat ay gumagana. Tanging ang pinakaimportanteng anggulo, sa pinakaimportanteng oras, ang biglang nasira. Napaupo si Alon sa upuan. Ang lahat ng lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Perpekto. Ang plano ng kanyang ama ay perpekto. Isinara nito ang lahat ng pinto. Sinira ang lahat ng bintana. Naiwan siyang nakakulong sa isang sitwasyon na walang labasan. Nawala si Liwayway. Nawala ang hustisya. Lahat ay nawala. Habang ang abogado niya ay kausap pa ang security personnel, walang ganang pinindot-pindot ni Alon ang mouse. Tinitingnan ang ibang mga footage mula sa ibang mga araw. Isang paraan para ilayo ang isip sa sakit. Isang video mula sa isang linggo bago ang insidente. Ang entrance ng mga empleyado. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha, isang security guard na matagal na rin sa club. Sino nga pala yung guard na yon? Wala sa sariling tanong niya sa kasalukuyang naka-duty. "Si Mang Jess, di ba?" Si Mang Jess po," sagot ng staff. "Nako, tinanggal yan, sir. Biglaan nga po kinabukasan mismo pagkatapos maaresto yung babae. Isang kislap.
Isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Huminto si Alon sa kanyang ginagawa. Ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isip ay nagsimulang gumalaw. Isang nawawalang footage, isang biglaang pagkakatanggal sa trabaho. Hindi ito coincidence, isa itong sinulid. Isang napakanipis na sinulid na kung hihilahin niya, baka sakaling gumuho ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang ama. Ang sinulid ng pag-asa na natagpuan ni Alon sa security room ay naging kanyang tanging obsesyon sa mga sumunod na araw. Si Mang Jess, ang security guard na biglang nawala. Kung may isang taong may alam sa pagkasira ng CCTV footage, iyon ay siya. Ngunit ang paghahanap sa kanya ay parang paghahanap ng karayom sa isang talahiban. Gamit ang kanyang pera at koneksyon, ipinahanap ni Alon ang huling kilalang address ni Mang Jess. Inabot ng 2 araw bago makuha ang impormasyon. Isang maliit at masikip na eskinita sa Tondo. Isang mundong napakalayo sa malapalasyong mansyon na kanyang kinalakihan. Gabi nang puntahan ni Alon ang lugar. Iniwan niya ang kanyang kotse sa malaking kalsada at naglakad papasok sa eskinita. Ang amoy ng kanal at piniritong pagkain ay nanunuot sa hangin. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ay puno ng pagtataka at kaunting pagdududa. Isang estranghero sa kanilang teritoryo. Sa wakas, natagpuan niya ang bahay. Isang barong-barong na gawa sa pinagtagpit-tagping yero at kahoy. Kumatok siya. Isang babaeng payat ang nagbukas. Nang ipakilala niya ang sarili, agad na nagsara ang pinto. Wala siya rito. Sigaw ng babae mula sa loob. Hindi sumuko si Alon. Pakiusap? Kailangan ko lang siyang makausap. Mahalaga ito. Tungkol ito sa katarungan. Ilang minuto siyang naghintay sa labas. Narinig niya ang mahihinang pagtatalo sa loob. Sa huli, dahan-dahang bumukas muli ang pinto. Naabutan niya si Mang Jess na nakaupo sa isang lumang silya, amoy alak. Ang mga mata ay namumula. Ang dating security guard na kilala niyang laging tuwid ang tindig ay tila isang basahang lukot ngayon. Anong kailangan mo, Sir Alon? Tanong nito. Ang boses ay magaspang. Umupo si Alon sa isang maliit na bangko sa tapat nito. Hindi alintana ang dumi ng paligid. Kailangan ko ang tulong mo, Mang Jess. Alam kong alam mo ang nangyari sa CCTV footage sa club. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Mang Jess. Wala akong alam dyan. Baka nga sira talaga. Huwag tayong maglokohan. Mariing sabi ni Alon. Inilabas ang kanyang wallet. Naglabas siya ng isang makapal na pligo ng pera. Sapat para makapagsimula ng bagong buhay ang pamilya nito. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa pagitan nila. Alam kong binayaran ka ng ama ko. Babayaran kita ng doble. Sabihin mo lang ang totoo. Ngunit sa gulat ni Alon, itinulak ni Mang Jess ang pera pabalik sa kanya. Hindi pera ang problema dito, Sir Alon. Sabi nito, umiling-iling. Ang general, ang ama mo, hindi mo siya kilala. Kapag kinalaban ko siya, hindi lang trabaho ang mawawala sa akin. Baka pati buhay ko. Madamay pa ang pamilya ko. Ang takot sa mga mata ni Mang Jess ay totoo. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Alon, ang pera ay hindi solusyon. Hindi na ito laban ng yaman, kundi laban sa takot. Kung ganoon, sabi ni Alon, ibinalik ang pera sa kanyang bulsa. Hindi pera ang ibibigay ko sa'yo. Proteksyon. Ipinapangako ko, Mang Jess, sa oras na magsalita ka, hindi ka pababayaan ng mga abogado ko. Ilalayo ko ang pamilya mo. Sisiguraduhin kong hindi ka magagalaw ng ama ko. Ang hinihingi ko lang ay ang katotohanan. Para sa isang inosenteng babae na nabubulok ngayon sa kulungan. Ikinuwento niya ang lahat tungkol kay Liwayway. Ang pagligtas nito, kay Sinag. Ang kabutihan nito, ang kawalang katarungan na dinaranas nito. Matagal na katahimikan ng namayani sa pagitan nila. Tanging ang tunog ng videoke mula sa kapitbahay ang maririnig. Pinanood ni Alon
Ang pagtatalo sa kalooban ni Mang Jess, ang takot laban sa konsensya. Sa wakas, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Tumingin ito sa kanyang asawa na nasa sulok at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Alon. May kopya ako. Halos pabulong nitong sabi. Natigilan si Alon. Anong kopya? Bago ko binura ang original file, gumawa ako ng kopya sa isang maliit na USB. Aminado nito. Para lang kung sakali. Para may panigurado ako. Konsensya, Sir Alon. Mahirap kalaban ng konsensya. Isang bugso ng pag-asa ang bumuhay sa buong pagkatao ni Alon. Ito na. Ito na ang himalang hinihintay nila. Inabot ni Mang Jess ang isang maliit na USB drive. Ang kamay ay nanginginig. Sa loob ng drive na yon ay ang katotohanan. Ang kalayaan ni Liwayway. Bago umalis, muling hinarap ni Alon si Mang Jess. Salamat, sabi niya. Ang salita ay kulang para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko. Kinabukasan, agad niyang dinala ang USB kay Attorney Romero. Sa opisina ng abogado, isinaksak nila ito sa laptop. Pinanood nila ang video. Malinaw na malinaw. Isang anino ng tao na kalaunan ay nakilala nilang isa sa mga personal na tauhan ng general ang pumasok sa staff quarters at may inilagay sa bulsa ng uniforme ni Liwayway. Pagkatapos ay ang pagbura sa file. Ito na, sabi ni Attorney Romero, isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. May laban na tayo, Alon. Isang napakalakas na laban. Tumango si Alon. Ang dibdib ay puno ng determinasyon. Ngunit sa likod ng tagumpay na nararamdaman niya ay may isang malamig na katotohanan. Isang tanong na kailangan niyang harapin. Handa ka na bang tuluyang sirain ang relasyon mo sa iyong ama sa harap ng buong mundo? Tanong ng abogado. Tila nababasa ang kanyang iniisip. Tumingin si Alon sa bintana, sa mga gusaling sumisimbolo sa imperyong binuo ng kanyang ama. Imperyong nakatakda niyang wasakin para sa katarungan, para sa pag-ibig. Matagal nang sira, attorney. Sagot niya, ang boses ay matatag. Panahon na para itayo ang tama mula sa mga guho. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na ingay. Nakaupo si Liwayway sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Romero. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na ipinadala ni Alon. Isang simbolo ng kalinisan at inosensya sa gitna ng maruming laban na ito. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo ang prosekusyon. At sa likod nila, sa hanay ng mga manonood, nakaupo si General Ricardo Imperial. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na nagpapabigat sa buong silid. Sa tabi nito, nakaupo si Alon. Hindi sila magkatabi. May isang espasyo sa pagitan nila na sumisimbolo sa giyerang namamagitan sa mag-ama. Nagtama ang kanilang mga mata ni Alon. Nakita niya sa mga mata nito ang isang mensahe. Magtiwala ka. Iyon ang tanging pinanghawakan niya. Nagsimula ang paglilitis. Ang taga-usig, isang matalas at agresibong abogado, ay iprinisenta ang kaso ng may buong kumpiyansa. Inilatag niya ang mga ebidensya, ang mamahaling kwintas, ang testimonya ng mga staff sa club na nagpatunay na ang kwintas ay nasa pag-iingat ni Liwayway at ang tila hindi matitinag na salaysay ng pangunahing testigo. The prosecution calls General Ricardo Imperial to the stand. Tumayo ang general. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Umupo siya sa witness stand na tila ba isa itong trono. Sa ilalim ng kanyang panunumpa, isinalaysay niya ang isang perpektong kwento ng kasinungalingan.
Ipininta niya ang isang larawan ni Liwayway bilang isang mapanlinlang na babae, isang oportunista na ginamit ang pagligtas sa kanyang apo bilang isang paraan para makapasok sa kanilang pamilya. Nakita ko ang pagnanasa sa kanyang mga mata, sabi ng general. Ang boses ay puno ng kunwaring kalungkutan. Ang pagnanasa hindi lamang sa pera, kundi sa isang buhay na hindi para sa kanya. Ginawa niya ang lahat para makuha ang tiwala ng aking anak, ni Alon. At nang hindi niya ito nakuha, nagpasya siyang kumuha na lamang ng isang bagay na may halaga. Bawat salita ay isang laso na kumakalat sa isipan ng mga nakikinig. Naramdaman ni Liwayway ang mga mapanghusgang tingin na ipinupukol sa kanya. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya at hinuhusgahan sa harap ng lahat. Gusto niyang sumigaw, sabihing kasinungalingan ang lahat, ngunit pinigilan siya ng marahang hawak ni Attorney Romero sa kanyang kamay. Hindi pa ngayon. Tila bulong nito. Nang matapos ang testimonya ng general, tumayo si Attorney Romero para sa cross-examination. Ngunit sa halip na atakihin ng general, ilang simpleng tanong lang ang kanyang binitiwan. Mga tanong na tila walang koneksyon sa kaso. Pagkatapos ay sinabi niya, "No more questions for this witness, Your Honor." Dumating ang pagkakataon para sa depensa na magpresinta. At ang unang tinawag ni Attorney Romero ay si Liwayway. Nanginginig ang mga tuhod, naglakad siya papunta sa witness stand. Pakiramdam niya ay ang lahat ng mata sa buong mundo ay nakatutok sa kanya. Nang umupo siya at nanumpa, tiningnan niya ang huwes. Pagkatapos ay ang mga taong naroroon. At sa huli, kay Alon. "Miss Jimenez," mahinahong simula ni Attorney Romero, "maaari mo bang isalaysay sa korteng ito, gamit ang iyong sariling mga salita, kung ano ang nangyari sa araw na yon?" Huminga ng malalim si Liwayway at nagsimula siyang magsalita, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang tao. Isinalaysay niya ang kanyang simpleng buhay sa Baryo Amihan, ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya, ang kanyang trabaho sa club. Ikinuwento niya ang tungkol sa bagyo, ang takot na naramdaman niya, at ang tanging nagtulak sa kanya na tumalon sa tubig, ang makitang ligtas si Sinag. "Hindi po ako bayani, Your Honor," sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. "Isa lang po akong ordinaryong tao na gumawa ng tama dahil iyon po ang itinuro sa akin ng aking mga magulang. Ang dangal po ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa kinang ng alahas. Ito po ay nasa puso. At ang puso ko po malinis." Hindi niya sinubukang siraan ng general. Hindi niya sinubukang magpaliwanag tungkol sa bitag. Isinalaysay lamang niya ang kanyang katotohanan. "Ang tanging yaman ko po sa buhay ay ang aking pangalan. At yun po ang ninakaw sa akin sa araw na yon. Hindi po ang kwintas, kundi ang aking pagkatao." Nang matapos siyang magsalita, isang katahimikan ang bumalot sa courtroom. Walang bumubulong, walang umuubo. Maging ang taga-usig ay tila natigilan. Ang kanyang simpleng salaysay, na puno ng emosyon at dignidad, ay mas malakas pa kaysa sa anumang ebidensyang inilatag laban sa kanya. Tumayo si Attorney Romero. "Wala na po akong ibang katanungan para sa aking kliyente, Your Honor." Bumalik si Liwayway sa kanyang upuan. Ang dibdib ay mas magaan. Ano man ang mangyari, nasabi na niya ang kanyang panig. Naipagtanggol na niya ang kanyang dangal. Muling tumayo si Attorney Romero, ang kanyang mukha ay seryoso. Humarap siya sa huwes. Ang kanyang susunod na mga salita ay yumanig sa buong silid. "Your Honor, the defense calls a surprise witness to the stand." Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni General Imperial. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho, napalitan ng isang bahid ng pagkalito at takot. Tumingin si Alon sa kanyang ama, hindi na may galit, kundi may awa. Ang simula ng pagbagsak ay nagsimula na. Ang pagtawag ni Attorney Romero sa isang surprise witness
ay naghahasik ng bulungan sa buong courtroom. Nakita ni Alon ang pagkunot ng noo ng kanyang ama, isang maliit na bitak sa perpektong maskara ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa pinto sa likuran ng silid. Bumukas ito at pumasok si Mang Jess. Ang dating security guard ay nakasuot ng isang plantsadong polo, ngunit ang kaba sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Naglakad siya na tila ba ang bawat hakbang ay may bigat na 1,000 kilo. Nang dumaan siya sa harap ni General Imperial, ni hindi niya ito magawang tingnan. Naupo si Mang Jess sa witness stand. Nanginig ang kanyang kamay nang itaas niya ito para manumpa. Maari mo bang sabihin sa korteng ito ang iyong pangalan at ang dati mong trabaho? Mahinahong simula ni Attorney Romero. Jesse Vargas po. Dati po akong security guard sa Angsilangan Yacht Club. Gaano katagal ka nang naninilbihan doon? 15 taon na po sana. Sagot ni Mang Jess, ang boses ay may bahid ng panghihinayang. Sana? Ibig sabihin, hindi ka na nagtatrabaho doon ngayon. Bakit? Huminga ng malalim si Mang Jess, tila kumukuha ng lakas mula sa hangin. Tinanggal po ako. Biglaan. Kailan ito nangyari? Kinabukasan po. Pagkatapos pong maaresto si Miss Jimenez. Isang mas malakas na bulungan ang umalingaungaw. Nakita ni Alon ang pag-igting ng panga ng kanyang ama. Mang Jess? Pagpapatuloy ng abogado. May kinalaman ba ang pagkatanggal mo sa kasong ito? Tumingin si Mang Jess sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kanyang mga hita. Pagkatapos, dahan-ahan niyang itinaas ang kanyang tingin, diretsong tumingin sa mga mata ng general. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alon na nawala ang takot sa mga mata ng matanda. Napalitan ito ng determinasyon. Opo, mariin nitong sagot. Dahil inutusan po ako ni General Imperial na burahin ang CCTV footage mula sa araw na yon. Ang pag-amin ay parang isang bombang, sumabog sa gitna ng katahimikan. Napatayo ang taga-usig. Objection, Your Honor. Hearsay. Sustained, sabi ng huwes. Mr. Vargas, mayroon ka bang patunay sa iyong sinasabi? Wala na pong mas titibay pa sa patunay na ito, Your Honor. Sabi ni Attorney Romero. Nagbigay siya ng hudyat sa kanyang assistant. Isang malaking screen ang ibinaba sa harap. May I present to the court a copy of the security footage that was supposedly erased. Isinaksak ang USB at sa screen, sa harap ng lahat, ng huwes, ng mga abogado, ng mga manonood at ng namumutlang si General Imperial. Umilaw ang katotohanan. Nakita nila ang isang lalaki na kinilala bilang isa sa mga personal na bodyguard ng general na maingat na pumasok sa staff quarters. Nakita nila ang pagkuha nito sa uniforme ni Liwayway at ang mabilis na paglalagay ng isang kumikinang na bagay sa bulsa nito. Ang video ay malinaw. Hindi mapagkakaila. Nang matapos ang video, ang katahimikan sa courtroom ay nakakabingi. Ang lahat ng mata ay napunta sa general na ngayon ay nakaupo na, tila isang estatwang gawa sa yelo. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ngunit hindi pa tapos si Alon. Ito na ang sandali. Ang sandali para palayain hindi lang si Liwayway, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Tumayo siya. Lahat ay nagulat, maging ang kanyang abogado. Your Honor, kung maari po, sabi ni Alon. Ang boses ay matatag at malinaw. May gusto po akong sabihin, hindi bilang isang testigo, kundi bilang isang anak at isang biktima. Pinahintulutan siya ng huwes. Naglakad si Alon papunta sa gitna. Hinarap hindi ang huwes, kundi ang kanyang ama. Ang kwintas na yon, panimula niya, ay pag-aari ng aking yumaong asawa, si Isla. Sabi ng aking ama, ito raw ay isang pamana. Ngunit ang totoo, ito ay isang simbolo. Isang simbolo ng lahat ng sakit na dinanas ni Isla sa kamay niya. Alon, tumigil ka! Sigaw ng general.
Sinusubukang tumayo, ngunit tila napako sa kanyang kinauupuan. Hindi pinansin ni Alon. Si Isla, tulad ni Liwayway, ay galing din sa isang simpleng pamilya. At mula sa unang araw, hindi siya tinanggap ng aking ama. Tinawag niya itong manggagamit. Minamaliit niya ang kanyang pagkatao. Araw-araw, unti-unti niyang sinisira ang kumpiyansa ni Isla hanggang sa ang dating masayahing babae ay nalunod sa depresyon. Kasalanan ko. Pag-amin ni Alon, ang boses ay nabasag sa unang pagkakataon. Dahil hinayaan ko. Dahil wala akong ginawa. Ang aksidenteng pagkalunod niya ay hindi lang basta aksidente. Ito ay resulta ng isang kaluluwang matagal nang nalulunod sa kalungkutan na idinulot ng puot at pagmamataas ng aking ama. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. At nang makita ng ama ko na nagkakaroon ulit ako ng pag-asang lumigaya sa piling ni Liwayway, natakot siya. Natakot siyang maulit ang lahat. Ngunit ang hindi niya maintindihan, ang tunay na panganib ay hindi ang kanilang pinanggalingan. Ang panganib ay ang kanyang sariling puso na puno ng galit. Ginamit niya ang kwintas ni Isla para sirain ang isang babaeng kamukha ni Isla, isang kabalintunaan, isang kalapastanganan sa alaala ng aking asawa. Tumingin siya pabalik sa kanyang ama na ngayon ay nakayuko na, talunan, wasak. Tapos na ang paghahari niyo, Itay. Tapos na. Umupo si Alon. Ramdam niya ang pagod, ngunit ito ay isang pagod na may kasamang ginhawa, isang paglaya. Sa gitna ng kaguluhan, pumukpok ng martilyo ang huwes. Pagkatapos ng ilang sandali ng deliberasyon, ibinigay niya ang hatol. Based on the evidence presented, this court finds the accused, Miss Liwayway Jimenez, not guilty of the crime charged. She is hereby acquitted. Isang malakas na palakpakan at sigawan ang umalingaw-ngaw. Niyakap ni Liwayway si Attorney Romero, umiiyak sa tuwa at ginhawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hinanap si Alon. Tumakbo si Alon palapit sa kanya. Sa harap ng lahat, sa gitna ng courtroom na naging saksi sa kanilang laban, niyakap niya ito ng mahigpit. Wala ng rehas na bakal, wala ng pader. Tanging 2 taong sa wakas ay malaya ng magmahalan. Tapos na, bulong ni Alon sa buhok nito. Tapos na ang bagyo. Lumipas ang ilang linggo matapos ang paglilitis, ngunit para kay Liwayway, ang bawat araw ay tila isang bagong simula. Ang balita tungkol sa ginawang paninira at pagmamanipula ni General Imperial ay kumalat na parang apoy. Ang dating iginagalang na pangalan ay nabahiran ng kahihiyan. Nahaharap ito ngayon sa patong-patong na kaso. Isang emperador na nawalan ng korona at kaharian. Ngunit malayo sa gulo ng syudad, sa Baryo Amihan, ang buhay ay payapa. Hindi na bumalik si Alon sa mansyon. Nagpasya siyang iwan ang lahat ng yaman at karangyaan na nagpapaalala lamang sa kanya ng sakit ng nakaraan. Sa halip, umupa siya ng isang maliit ngunit disenteng bahay malapit sa pamilya Jimenez. Para kay Liwayway, ang makita si Alon na masaya sa simpleng buhay ay isang kagalakang hindi niya maipaliwanag. Wala na ang mga mamahaling suit at kumikinang na sapatos. Napalitan ito ng mga simpleng t-shirt at tsinelas. Araw-araw, tinutulungan ni Alon ang kanyang ama sa bukid. Natuto itong mag-igib ng tubig sa poso at magpakain ng mga manok. At si Sinag, sa unang pagkakataon, naranasan nitong maglaro ng habulan sa putikan, umakyat ng puno, at maligo sa ilog kasama ang mga kapatid ni Liwayway. Ang tawa ng bata ay mas malakas at mas masaya kaysa dati. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahelang kalangitan, naabutan ni Liwayway si Alon na nakaupo sa isang bangko sa labas ng kanilang bahay. Seryosong kausap ang kanyang ama. Lumapit siya ng dahan-dahan, sapat lang para marinig
ang kanilang pinag-uusapan. Mang Ruben, narinig niyang sabi ni Alon, ang boses ay puno ng respeto. Alam ko pong marami kaming naging pagkukulang at nagdulot ng gulo sa pamilya niyo. Pero sana po, payagan niyo akong patunayan na malinis at totoo po ang intensyon ko sa anak ninyo, kay Liwayway. Ngumiti ang kanyang ama, isang nangiting bihira niyang makita. Alon iho, sabi nito, tinapik ang balikat ni Alon. Hindi namin tinitingnan ang yaman mo o ang pangalan mo. Ang nakikita namin ay ang puso mo at nakita namin kung paano mo ipinaglaban ang aming anak. Iyon ay higit pa sa sapat. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Liwayway. Ito ang basbas. Ang pagtanggap na hindi niya inakalang posible. Kinagabihan, niyaya siya ni Alon na mamasyal. Naglakad sila sa Pilapil, sa gitna ng malawak na palayan na hinahalikan ng ginintuang sinag ng papalubog na araw. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na ihip ng hangin. Naaalala mo ba noong una tayong nag-usap dito? Tanong ni Alon. Tumango si Liwayway. Opo, noong sinusubukan niyo pa akong suhulan. Natatawa niyang sagot. Tumawa rin si Alon. Ang dami ko pang dapat matutunan noon. Akala ko, lahat ng bagay ay kayang ayusin ng pera. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Alon sa kanya, hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Ang mga mata nito ay kumikinang, sumasalamin sa ganda ng papalubog na araw. Wayway, tinuruan mo akong makita ang mga bagay na tunay na mahalaga. Tinuruan mo akong huminga ulit. Tinuruan mo akong magmahal ulit. Dahan-dahang lumuhod si Alon sa kanyang harapan. Hindi sa isang mamahaling restaurant, hindi sa isang marangyang yate, kundi sa gitna ng bukirin na kumakatawan sa simple ngunit tunay na buhay na nais nilang tahakin. Walang singsing na diamante. Sa halip, kumuha si Alon ng isang piraso ng dayami at maingat na hinabi ito hanggang sa maging isang maliit na singsing. Isang singsing na gawa sa lupa, sumisimbolo sa kanilang mga pinagmulan at sa pag-ibig na itinanim at lumago sa kabila ng lahat. Liwayway Jimenez, sabi ni Alon, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang liwayway sa madilim kong mundo. Ikaw ang aking pag-asa. Papayag ka bang pakasalan ako? Ang mga luha na dumaloy sa pisngangin ni Liwayway ay hindi na luha ng pighati, kundi ng purong kaligayahan. Wala siyang sinabi. Tumangulang siya ng paulit-ulit habang sinusuot ni Alon ang singsing na dayami sa kanyang daliri. Perpekto ito. Tumayo si Alon at niyakap siya. At sa gitna ng kanilang yakap, isang maliit na boses ang kanilang narinig. Yehey! Magkakaroon na ako ng mommy. Nakita nila si Sinag na tumatakbo palapit sa kanila, kasama ang mga kapatid ni Liwayway. Lumundag ito at niyakap silang dalawa. Ang maliliit nitong braso ay pilit na inaabot ang kanilang mga leeg. Niyakap nila itong pabalik. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng ginintuang palayan, ang tatlong nasirang kaluluwa ay sa wakas ay nabuo. Isang pamilya. Habang pinagmamasdan nila ang araw na tuluyang nagpaalam sa abot tanaw, alam ni Liwayway na hindi ito isang pagtatapos. Ito ay isang simula. Ang simula ng isang bagong Liwayway. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto o sa taas ng katayuan sa lipunan. Ito ay nasusukat sa tapang ng puso, sa tatag ng paninindigan, at sa kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ang pag-ibig, kapag ito'y totoo at dalisay, ay kayang buwagin ang anumang pader at kayang bigyan ng liwanag ang pinakamadilim na nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig.
Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Liwayway at Alon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.